Okay po na? Go ahead. Okay. So ako po si Michelle Albo Garcia, nandito po ako sa Rome, almost 21 years na po ako. So doon po sa hindi nakakakilala, ako po ay 20 years na po, 21 years na nga po dito sa Roma, at ako po ay isang BS Psychology at ako po ay nagtrabaho sa SM and Bombo Radio nung ako po ay nasa Pilipinas. So I joined IMG last June po nung kasagsagan ng pandemic, sa kakulitan po ni GJ Polly, ako po ay napapasok niya. So napakaganda pong kwento rin at talaga pong ako ay nasasayahan na ako po ay nakapag-join dito sa IMG kasi marami po tayong natutulungan. So ngayon topic po natin is about Kaiser. So sino nga ba si Kaiser? So ito po yung ating first level of investment na itinuturo po dito kay IMG. So doon po sa hindi pa member ni IMG at hindi pa po naka-avail ng Kaiser, ipapaliwanag ko po sa inyo sa abot po ng aking makakaya. So si Kaiser po is first level of investment nga po natin na alam niyo po, karamihan po ng mayayaman, talagang sila po ay nag-i-invest sa mga healthcare at sa mga insurance kasi nga po ito po ay nakakatulong na tayo po ay maiwasan po yung kahirapan na hindi po natin na iintindihan ng mga karaniwang tao. So eto po, wag po tayong malilito na si Kaiser po ay si IMG. Magkaiba po yan. Katulad po ng itinuro ni SMD Teresa, si IMG po, nagpo-focus po yan sa education, sa solution, sa mga problema po natin. At tinutulungan po tayong matuto bago po tayo mag-save and invest. At tinutulungan po tayo na makawala po tayo sa kahirapan. Okay. So kasi meron po kaming campaign para po doon sa mga hindi pa member ni IMG kasi po ito pong aming campaign na 30 million by 2030 kasi ini-spread po namin itong financial literacy all over the world. Kaya nga po sinasabi si IMG ay worldwide na, hindi lang po yan sa Pilipinas, hindi lang po yan dito sa Italy, buong mundo na po. Katulad po namin, so medyo malaki na rin po yung grupo namin kasi meron din po kaming Sweden, meron pong Canada. So lahat po ng Pilipino kung saan po yung sulok ng mundo, lahat po yan, pinapalaganap po namin ang aming mission. So dito po, baka makikita niyo po yung bakit itong mga concept na to laging itinuturo paulit-ulit. Alam niyo po kung bakit? Kasi si IMG po, gusto niyang ituro sa atin yung tamang pag-i-invest. Alam niyo po itong X-curve concept na ito, hindi ko po ito alam dati. Dito ko lang po yan natutunan sa IMG at ako po ay nagpapasalamat kay GJ Polly kasi in-invite niya po ako nung si Sir Bart po ang speaker noon sa Terminate, talagang sa kanya ko lang po ito natutunan. Kumbaga, first time ko pong narinig kay Sir Bart. Kumbaga, baka po kayo ay katulad ko rin na itong X-curve na ito ay naging wake-up call. Kasi ito po yung naging wake-up call ko kasi dito ko po na-realize ang aking biggest why kung bakit po ako nag-join sa IMG. So kasi makikita po natin dito yung ating responsibility line, yung blue line po natin, nung tayo'y bata pa, di ba? Mataas po yung ating responsibility kasi lahat ng food, shelter, education at saka po sa aking experience talaga pong nagkautang. Kumbaga nung time ng active income po tayo, ang tawag po sa atin man at work. Pero habang pala tayo tumatanda, kasi nga po itong X-curve concept na ito ay salamin po ng ating buhay. Kumbaga, dapat pala itong ating dalawang X na ito, yung ating dalawang line na ito, magmi-meet po yan. So habang tayo ay tumatanda, dapat pala yung ating money line ay tumataas para po yung ating savings at magkaroon tayo ng passive income at tayo po ay maging utang-free. Kasi lahat po ng ating responsibilidad, yan pong ating food, shelter, clothing, education at sa ating pong health, yan po ay permanente na nating pangangailangan. Pero ito pong dalawang tanong na ito na talaga pong nakapagpa-wake up call sa akin nung time po nung seminar ni Sir Bart. Kasi hindi ko talaga naiisip na paano pala pag ako ay nawala. If you die too soon, paano yung pamilya natin? So doon ko po nalaman yung aking biggest why. Hindi ko po naiisip na yung palang insurance, income replacement pala siya. Na
pwede palang magtuloy-tuloy ang buhay ng aking pamilya kung sakali po ako ay wala na. And if we live too long na magpoprotekta po sa atin sa ating pagtanda, so mas maganda po kung tayo ay may investment o passive income na ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya pagka po tayo ay nasa topic niya ng Kaiser. So lahat po yan, ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. So dito po, sa first time ko nga pong mag-speaker nitong ating Kaiser, itong first level of investment, at natuklasan ko po na almost lahat po ng steps dito sa Solid Financial Foundation, through the help of Kaiser, mabibuild po natin ang ating Solid Financial Foundation. Kung bakit? Kasi po, si Kaiser may healthcare siya. Meron siyang short term and long term. At mamaya po, ipapaliwanag ko yan isa-isa. At syempre, meron din yung magpuprotekta po sa ating pamilya kapag tayo ay nawala na through life insurance na meron din sa loob ng Kaiser. And also dito, yung kapag kasi kayo naging partner ni IMG, talagang kayo po ay tuturuan na makawala sa kahirapan. Kasi tuturuan po tayo mag-increase ng ating cash flow. Kasi yung ating pong kautangan ay mamamanage po natin. Kumbaga, i-share lang natin, katulad nito pong Kaiser, na ito po talaga'y napakaganda. Kapag na-i-share nyo sa ibang tao, kumbaga, magbibigay po ng reward na mag-i-increase po ang ating cash flow. Kasi nga, itong Kaiser, hindi lang naman po ito puro pera-pera lang. And also IMG, kasi even po doon sa pinaliwanag ni SMD Teresa about IMG, yung sa 48 benefits, di po ba napakaganda na yung po ay mag-i-increase ng ating cash flow at mabayaran po lahat ang ating mga kautangan. And also, itong emergency fund, natuklasan ko po, alam niyo po ba, hindi ko rin ito alam, na ito palang si Kaiser pwede nating maging emergency fund because of the family assistance. Kasi pwede pala siyang gawin nating pang-deposit. Humingi tayo lang tulong kay Kaiser na kunwari, pag tayo po ay na-hospital at wala po tayong pang-down, pwede po tayong tulungan ni Kaiser. Pero mamaya ipapaliwanag ko, syempre may mga criteria po yan. Pero kapag tayo ay ganitong nasa active income, kailangan bawat isa po sa atin, alam natin paghandaan yung ating kinabukasan at para sa emergency fund, wag po laging emergency. At wag po natin gagawing emergency fund ang ating mga magulang at ang ating mga anak. Kailangan maglaan po tayo at least 1 year ng ating salary para katulad po nitong time of pandemic, di po ba? Halos lampas na ng 1 taon. Nasa emergency pa rin tayo kasi nga, di ba, parang napakahirap naman po na tayo ay laging hihingi ng tulong sa gobyerno, di po ba? So, ang next step po is investment. Kasi natuklasan ko rin, dito kay Kaiser, after po na tayo ay mag-ipon o mag-ipon dun sa ating paying period, after 20 years pala, pwede pala siyang maging investment. Di po ba? Napakaganda. So, doon po makikita natin ang ating Solid Financial Foundation ay talagang mabibuild po natin ng tama at very strong. So dapat mag-i-start tayo sa baba, pataas kasi katulad din po yan ng pag-akyat natin sa hagdan na hindi po tayo magsisimula sa taas, lagi pong sa baba, pataas. Di po ba? So build it strong and build it right. So para po sa akin at siyempre, natutunan ko din po yan dun sa ibang mga kasamahan natin na talagang sasabihin po natin may mga sinasabi na talagang best way to invest, yung investment po ay yung long term. Kasi may healthcare na, life and insurance. So marami po kasing nagsasabi, hindi ko na kailangan ang Kaiser. Hindi ko na kailangan yung mga life insurance. Hindi ko kailangan yan. Pero kung nakakasiguro po tayo na hindi po tayo magkakasakit, nai-imagine niyo po ba kung ano ang mangyayari sa inyo kapag kayo po ay walang healthcare? Kung wala kayong insurance? So nakikita niyo po dito sa ating illustration, dito sa ating mga picture, yung pagkakaiba. Kung kayo po ay siguradong hindi kayo magkakasakit, okay po, wag na po tayong kumuha. Pero tayo po ba'y nakakasiguro sa ating buhay? Pero kung kapag tayo ay nawala, in case tayo po ay nawala ng maaga dito sa mundo, naiisip niyo po ba ang magiging kalagayan ng ating pamilya, lalo na kung sila ay mga minors pa? At di ba mas maganda kung meron po tayong insurance na magre-replace po habang tayo ay wala,
tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila. At syempre, kapag tayo ay nabuhay ng mas matagal, mas maganda po ang may insurance kasi hindi na tayo didepende sa ating mga anak at yung kumbaga hindi tayo maghihirap, may magsusustain po para sa atin at hindi tayo magre-rely sa mga charity at government. Di po ba napakaganda na tayo may insurance kasi magkakaroon tayo ng peaceful life, happy retirement, and with long-term care. Di po ba napakaganda? So sinasabi nila, baka naman yan si Kaiser ay scam. O baka katulad din yan ng iba na magsasara. So ngayon po, sasabihin ko sa inyo na si Kaiser ay talagang totoo. Kumbaga ito po ang ating medical director po natin dito ay si Dr. Lea Uyolo and Vice Chairman of PAMOC. So ibig sabihin po, Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So kung si Kaiser po, kung kayo ay nagdududa, yan po talaga ay accredited of Department of Health. So pwede nyo po yan tingnan sa ating pong Google. At yan po ay nakaregistered sa Securities and Exchange Commission noong pong June 8, 2004. At kung sinasabi niyo po na yan ay magsasara, napaka-imposible po. Dahil po si Kaiser, naglaan po siya ng capital stocks beyond doon sa nire-required ni Securities and Exchange Commission na 160 million. So ang isa pa po, hindi po talaga magsasara si Kaiser kasi napag-aralan na niya na si Kaiser dapat consistent, kumbaga maglalaan siya doon sa mga nakaraang problema na naranasan na nung iba. So ang ginawa po, talaga pong si Kaiser, doon sa bawat hinuhulog po natin, 51% goes to trust fund. So yung po trust fund, hindi po yan pwedeng galawin. Yan po ay nakadeposit dito sa Europe, sa NIB Bank and Deutsche Bank. So imposible po na yan ay mawala. And also, 49% yan po ay naka-invest sa mutual funds. Kaya po si Kaiser, tuloy-tuloy pa rin po ang kita niya. Okay? So kung si President nga po ay nagtiwala, diba? So even yung mga government, private, or educational companies nagtiwala kay Kaiser, even po kami na mga taga-IMG ay nagtitiwala po. So doon sa hindi pa po nakaka-avail kay Kaiser, patutunayan po yan ng ating mga member, katulad po ni si Sir Rudy, Engineer Rudy, under the team of SMD Rowena Rojo. So kanina lang niya po yan pinadala sa amin sa aming chat. So di po ba, the Kaiser is real. Kumbaga, totoo po si Kaiser. Di po ba? So binigyan niya pa sa atin yung schedule, yung Monday, Wednesday, and Friday schedule, nakasulat po dyan. And personally, dun po sa aking mga team na taga-Pilipinas, since sila po ay nagbayad ng annual, so ginawa po nila, sila po ay naghingi rin ng schedule. So ang ginawa niya po, para po doon sa mga partner na ni IMG at meron pong Kaiser, pasok lang po tayo doon sa ating OPMS. Then i-click po natin itong schedule annual physical examination. So yan po, makakakuha na po tayo ng schedule for our annual physical examination. Then click lang po itong link na ito para po tayo ay makapili kung saan po kayong komodong hospital o clinic, and kapag po lumabas kung alin po ang inyong napiling lugar o clinic, lalabas po doon yun ang date. So kayo na rin po ang pipili ng date according po doon sa aming team kasi mag-ina po sila. Ang schedule po nila is this coming May 22. O di po ba? Totoo naman talaga si Kaiser kasi even po yung aming mga team at marami na pong mga members na old members nakatry na po ditong pag-avail ng Kaiser. So we have short-term and long-term. Ano ba ang klase ng short-term dito po kay Kaiser? Meron po tayong individual plan. Meron din pong family plan, mini group, group plan, corporate plan, senior plan, and daily plan. Pero kapag sinabi po nating long-term plan,
yan po yung ino-offer namin na napakaganda kasi 7 taon lang po natin yung babayaran and we have 13 years of waiting. That is total of 20 years na covered po tayo ng HMO. And syempre, ito yung paghahanda po natin sa ating retirement para po tayo ay magkaroon ng comfortable elderly life. Di po ba napakaganda? Kasi kapag tayo short term, katulad niya, nandito tayo sa Italia, libre yung ating healthcare kasi nagtatrabaho tayo or even po doon sa mga private company sa kumpanya nyo, short term lang po yun. Kumbaga, sakalang tayo may healthcare kapag tayo po ay employed. Pero kailangan pala habang tayo ay may short term healthcare plan, paghandaan natin yung long term kasi hindi naman po natin madadala yung short term na yan. So, syempre, paghandaan natin para po sa ating retirement years. Di po ba napakaganda na ino-offer po nito ni Kaiser? Kasi ang kagandahan dito, 3-in-1 nga po siya kasi may healthcare na, life insurance, and investment. So, 3-in-1 savings plan siya. So, parang kapilang 3-in-1. Di po ba napakaganda? So, 7 years of paying and 13 years accumulation. Ibig sabihin, yung ating paying period. So yung ating mode of payments po, pwede tayo mag-spot cash, annual, semi-annual. Kasi remember, pag annual po, may libre tayong 2 buwan. And we have also semi-annual, quarterly, and monthly. So don't forget, every healthcare or insurance, meron po yung policy fee na 500 pesos. So si Kaiser po, every year, meron po yung policy fee na 500 pesos. So wag po kayong magagalit kung sakaling po kayo nag-avail, then yearly magbabayad kayo, yun po ay talagang rules. So we have types of plan. We have K45. So kapag bata pa tayo hanggang 40 years old, so nag-i-start po ang Kaiser ng 10 years old up to 40, napakamura lang po, 2,647. And we have K60. Kapag tayo po ay 41 hanggang 50 anyos, so 3,529 per month. So kung ang edad naman po natin, medyo mas bata pa, yung 51 to 60 years old, we have 4,412. Pero para po sa akin, mas maganda po itong K100. Kasi konti lang naman po ang diferensya doon sa 51 to 60 years old, di po ba 4,412. So konti lang po yung diferensya niya. So better po, kunin natin yung K100. Kasi po, the higher the plan you get, the higher benefit you will get. Di po ba? So, mas maganda po kung mas mataas pa or may 250 pa nga po dyan. Kay 250, 200. So, depende po sa inyong gusto. Kasi ang paglalaanan po natin dito is yung ating retirement. Di po ba? So, ito po yung sample natin. Kasi ako po, 100 talaga yung kinuha ko eh. Kasi yun ang sinabi sa akin ni GJ Polly. So, masunurin po ako talaga. So, kay 100. So, pero dito yung sample natin is age 22. So, yung pong kay 100, ang contract price po niyan, ibig sabihin, yung kabuuang babayaran natin ng 7 taon is 411,750. So that is paying period, yung accumulation period po natin na 1 to 7 years. So meron po tayong mga benefits dito, yung healthcare benefit na explain ko po sa inyo. Ito pong accumulation period, nakita niyo po dito, 1 to 7, yan po yung ating accumulation period. So dito nga po, yung K100, ibig sabihin, kung yearly, may 2 buwan tayong libre, 58,821.43. So yan po yung yearly na bayad o membership fee natin kay Kaiser, kung yan po ang pipiliin natin, K100. And the total price is ito po, 411,750. So ito, 13 years to grow, ibig sabihin, after 7 years na mabayaran po natin ang ating Kaiser, tutubo na po yung pera natin ng 10% in 13 years. Di po ba napakaganda? So after 20 years, ang makukuha ang total po natin is 1,166,169 pesos. So yan po, di po ba napakaganda na tayo po ay magkakaroon ng ipon, kumbaga pagdating ng panahon. So ito po yung habang tayo ay nagbabayad.
So ito po yung ating mga benefits. So we have annual physical examination. So ito po yung inavail ng aking member na sa May 22 nga po ang kanyang schedule, sila mag-ina. So here, meron po tayong APE coverage. Ano bang ibig sabihin nun? We have physical examination, checks, x-ray, ito pong routine urinalysis, complete blood count, ECG for members, at saka po tayo sa mga babae yung pap smear. So we have also dental benefit na ang pagpapacheck up po ng ating mga ngipin ay unlimited. Pwede rin po tayong magpabunot kahit araw-araw na sinasabi nila. Di po ba napakaganda na even po yung minor adjustment of dentures, pwede rin po nating magawa. And recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, at yun nga pong minor adjustment of dentures. So yung basic medical health benefit natin, meron tayong mga accredited physician's fee, specialist fee, surgeon's fee, anesthesiologist, at saka po yung operating room and ICU. Pwede rin tayo makapamili ng ating kwarto and syempre yung up to 1,000 po yung ating budget. So depende po yan sa plan na kinuha natin ha. So kung mas mababa po sa K100 yung kinuha nyo po, natural, iba po ang ating bayad per room. So ito po, ang sample lang natin is K100. And yearly benefit limit po natin ay 60,000 per year. Kapag po tayo ay nakabayad na ng 1 taon, pwede na po natin itong ma-avail. Again, the higher the plan you get, the higher benefit you will get. So, napakaganda po kung mas mataas po ang makukuha nating plan, di po ba? So, talagang sulit, kumbaga, pagdating natin ng pagtanda, marami po tayong nakaipon. So, yung term life insurance coverage, we have yung 2 years contestability. Pasensya na, nabulol po. So, if the member dies before attaining the age of 75, so ibig sabihin, kapag ang isang holder ay nagkasakit at nawala, so, kumbaga, dito po, yung ating term life insurance, babayaran po yung ating mga beneficiary. At kapag po ang ating pagkawala ay aksidente, doble po ang makukuha ng ating mga beneficiary at yung dismemberment. Ibig sabihin kapag po tayo ay nawala ng parte ng ating katawan dahil nga po sa ating aksidente, hindi natin masabi ang ating buhay, di po ba? Kapag tayo nawala ng 2 kamay, 2 paa, so yan po ay may mga corresponding amount. So yun po ang ibig sabihin yan. Waiver of installment due to death, credit life. Ibig sabihin, kapag po ang holder ay nawala, kahit po yan ay 1 buwan pa lang na namatay, mawi-waive na po na bayad na siya. Okay? So maghihintay na lang po yung maturity at lahat po ng matatanggap ay mapupunta po sa ating beneficiary. Waiver of installment and premium due to total permanent disability. Kung sakali naman po tayo ay maaksidente at saka tayo maging disable na, kumbaga wala na tayong kakayahan na magtrabaho, kahit 6 na buwan pa lang po tayong nakakabayad kay Kaiser, tayo po ay mawi-waive na nabayad at maghihintay na lang po ng maturity. Di po ba napakaganda? So ito po yung sinasabi ko sa inyo na family assistance service kasi pwede nga po siyang maging emergency fund, lalo na po dun sa ating mga immediate family member na nagkasakit at wala po tayong pondo para sa kanilang pag-hospital. Pwede po yang sagutin ni Kaiser. Pero kailangan active po ang kanyang policy. Kunwari, ako, kailangan active yung policy ko. At saka, dalhin natin yung ating mga family member doon po sa mga accredited hospital and also doctors. Kasi, syempre, yun po ang nire-required ni Kaiser. At ito, yung first degree of consanguinity, kung yan po ay ating tatay, nanay natin, mga kapatid, so yan, pwede po yan. And syempre, yung ipo-provide ni Kaiser na allowable benefits, syempre kung ano po yung depende po sa policy na kinuha natin. So doon po magdidepende si Kaiser. So wag po tayong magdi-demand. Kunwari,
na malaki yung ating bill at maliit naman yung kinuha nating policy. So syempre si Kaiser po magdidepende kung anong policy ang kinuha po natin. At take note, si Kaiser po ay hindi itong family assistance ni Kaiser, hindi po ito benefit. Ito po isang accommodation lang. Talaga lang pong napaka-generous ni Kaiser na tumulong po sa atin. So depende po yan kay Kaiser kung aaprubahan o hindi. Pero talagang pong yan, karamihan talaga ay tumutulong po si Kaiser. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kaninang emergency fund na pwede po nating gamitin itong ating policy. So after po tayo makabayad ng 7 years, bibigyan po tayo ng certificate of full payment and yung Visa card. So marami na po yung member ko po sa Canada. So complete na po sila. So meron na po silang Kaiser na certificate of full payment and Visa card. So actually tumawag nga po si Kaiser sa kanila kung gusto na daw nilang makuha yung pera. Di po ba totoo naman si Kaiser? Talaga pong marami pong makakapagpatunay na si Kaiser po ay okay. So syempre kapag nga po ito natapos natin yung ating 7 years, so tutubo yung pera natin ng 10% every year. So 13 years po yan. So ano ba yung makukuha natin kapag po tayo ay nakatapos na? So after 20 years, meron po tayong annual health benefit na 269,750. So eto po yon. And long-term care benefit value na 100,000. So again, depende po yan sa plan na kinuha natin. So since ating pong sample is kay 100, so we have 100,000. Yung long-term care, experience incentive hospital benefit, yung 350,000 po. Kumbaga, ito nang galing dito sa ating ibinayad na 411. Kumbaga, 85% po niyan ang makukuha po natin, itong 350,000. Again, lahat po ng ito ay makukuha natin kung hindi po tayo, hindi natin inabil yung mga, yung 60,000 and 1,000 po na allotted para sa atin. Kumbaga, ang inabil lang natin dito ay lahat ng libre, kumpleto po nating makukuha ito. And we have additional yearly health care. Ito pong 446,419. So after maturity, pwede po ito. Ito po talaga yung makukuha natin. 1,116,169 pesos. So kapag iniwan pa natin yung pera natin, yung ito pong extended benefit balance, so tutubo pa rin po yung ating pera ng 10%. At kapag hindi pa rin natin kinailangan, so at the age of 65, may makukuha po tayong 10 million. Di po ba napakasarap na yung po ang tinatawag nating passive income, living on interest na po tayo. So, kumbaga, ito pong settle ng ating, yung may mga option po tayo kung paano po natin makukuha itong ating Kaiser kapag po tayo ay bayad na. So number 1, kapag full withdrawal, ibig sabihin kinuha mo na lahat yung 1 million mo. So ibig sabihin hindi ka na covered. Kumbaga wala ka ng connection kay Kaiser kasi nakuha mo na lahat yung pera mo eh. So that is option 1. So kapag option 2 naman, withdrawal of up to 50% of total health benefit with lifetime extended health care. So ibig sabihin kalahati pa lang yung kukunin mo, kalahati lang no ng pera mo ang kukunin mo. Ang difference nga lang, hindi na po tayo covered dito ng life insurance, pero yung healthcare benefit up to 99 years old, covered pa rin tayo, di ba? Napakaganda. And yung mga pre-existing illness po natin ay covered na rin. And extended unlimited free consultation sa lahat po ng Kaiser Medical Center and clinics hanggang po tayo ay maging 99 years old. So sana hanggang umabot pa tayo ng 99 at humaba pa, di ba? Napakasarap mabuhay, di po ba? At magkakaroon tayo ng access sa mga hospital na accredited po ni Kaiser at syempre sa mga clinics and doctors. So yun nga pong naiwan nating 50%, tuloy-tuloy pa rin po ang kita niyan. And option number 3, so hindi ko ito mabasa. So yung lifetime, ibig sabihin dito, yung iiwanan mo siya. Yung iiwanan mo, yung pera mo, ito po yung option 3. Iiwanan mo lahat yung pera mo, so covered ka pa rin ng life insurance up to age
80. So di po ba napakaganda? So dito po, covered ka pa rin ng lifetime extended healthcare benefit hanggang ikaw ay 99 years old. So napakaganda po. Kumbaga dito, napakaganda na iiwanan mo kasi nga lahat wala ka nang poproblemahin kasi pati yung mga hospital kung saan ka man dalhin accredited hospital at mga clinic, pwede po tayo. Di po ba? At tutubo pa rin yung pera natin ng 10%. And withdrawal of yearly projected increment preferred. Ibig sabihin po nito, ito po yung sinasabi ko sa inyong passive income. Na kasi, yung bagang tubo lang ng pera nyo po ang kukuhanin nyo. Di po ba napakaganda na sure kayo sa buhay nyo na may pera pa rin kayo hanggang sa ating pagtanda. And yung life insurance, covered pa rin po tayo hanggang 80 years old to at least 100% of the long-term care benefit but not exceed 1 million face amount. Di po ba napakaganda na ito po talagang si Kaiser through the help of IMG nagkakaroon po tayo ng passive income. Kasi nga po itong option 4, kukurot-kurot ka lang doon po sa inyong perang ininvest o kumbaga ating inihulog. So yung lifetime extended healthcare benefit up to 99 years old. At syempre, covered pa rin tayo lahat ng annual physical examination sa lahat po ng Kaiser Medical Clinic up to 99 years old. And unlimited pa rin yung consultation. Kahit uugod-ugod na tayo, 99 years old, di po ba? Tayo po ay safe na talagang may mag-aalaga po sa atin. Kasi hindi na natin iisipin kung may Kaiser pala tayo. Kahit saan tayo dalhin, basta accredited lang. Kumbaga, hindi na tayo aasa sa pamilya natin o sa mga anak natin na maghahanap pa ng pera para lang tayo ay ipagamot. Ito na nga po yung Kaiser na ipinapaliwanag po sa atin ni IMG na magkaroon tayo ng passive income. Dahil dito, sa option number 4, tutubo pa rin yung pera mo every year ng 10%. Di po ba napakaganda? So yung pong mga pre-existing medical condition, hindi po yan covered within 7 years habang tayo ay nagbabayad. So may mga pagkakataon po na talagang hindi po natin dinideclare na tayo po ay may sakit, di po ba? Pero kapag tayo po ay nagpagamot, malalaman po yan ni doktor kung kailan nagsimula yung sakit mo. So syempre kapag hindi pa natin natapos yung 7 taon, hindi pa po tayo covered. So kailangan maging healthy tayo. Kung alam din lang natin na may sakit tayo, alagaan po natin yung sarili as much as possible. Talaga pong tayo ay maging healthy living. So ito po yung sample ng ating mga pre-existing illness na pwede nyo pong i-screenshot para may idea po kayo kung alin po ba yung ating mga pre-existing illness. And syempre, mako-covered na lahat ng illness natin on the 8th year onward. So, sa 13 years po na nag-accumulate yung pera natin, covered na po tayo. Ito po yung ating extended period. So, ito po yung mga illness na covered po. Ano? Naiintindihan po ba kayo? So, ito pong mga dreaded diseases. So, ito po yung sample. Pwede po tayong mag-screenshot para malaman po natin. Okay, so napakaganda po ng Kaiser. Talagang ako po ay talagang na-inlove dito nung pinaliwanag po ito sa akin ni GJ Polly and ni Sir Bart. Talaga pong dito ako na-inlove kasi kumbaga hanggang sa pagtulog ko po, talagang siya yung naging wake up call ko na para sumali ako sa IMG na kasi hindi ko alam mali pala yung procedure ng pag-iipon ko. And also, this Kaiser is integrated. Ito pong PhilHealth. PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Ibig sabihin, kapag po tayo ay na-hospital, mag-fill up po tayo ng PhilHealth reimbursement form. Kumbaga, kung member po tayo ni PhilHealth, babawasin po yung ating 20% doon ng PhilHealth and the rest, si Kaiser po ang magbabayad. Pero kung wala tayong PhilHealth, yung mismo pong na-hospital o yung holder ang magpo-provide nung part ni PhilHealth. Okay po? So, mas maganda po, member din tayo ni PhilHealth kasi makakatulong din po siya.
So, sinasabi natin yung may grace period tayo kasi hindi natin alam, may time po tayo na nakakalimot magbayad. Pero binibigyan po tayo ng chance ni Kaiser ng 30 days bago natin mabayaran. Kumbaga, may grace period tayo na 30 days. Pero kapag lumampas na dyan, ibig sabihin lapse na po ang ating policy. Pero pwede naman natin siyang i-reinstatement o buhayin ang ating Kaiser kung sakaling yan nga po ay na-lapse o yun po ang nangyari. So, ang number 1 is update. Ibig sabihin, babayaran natin yung na-miss nating buwan na hindi nabayaran, kaya nga lang may surcharge na tayo na 1.5%. So, yun po ang babayaran natin yung sa update. Pero yung second option naman, yung redate, so ito po, ginagawa din ito ng iba kong member. So, ang gagawin ni member, magbabayad lang siya ng isang buwan, then magbabayad siya ng reinstatement fee na 300 pesos. So, dito po, kumbaga, binibigyan tayo ng chance ni Kaiser na hanggang 2 taon na palugit, kumbaga palugit na matapos nating bayaran yung ating pagkakautang sa kanya para hindi naman po masayang yung ating policy. So kapag lampasan na natin yung 2 years at hindi pa rin kayo nakabayad kasi may pagkakataon nga po na hindi tayo makabayad, na wala ng trabaho, bibigyan po talaga tayo ng chance ni Kaiser ng 2 years. So yan po yung mga procedure para uli buhayin yung ating policy. So doon po sa aking mga member na ganito po ang nangyari. So ang ginagawa ko po, nag-i-email ako kay Kaiser kung sakali ka ang gusto niya i-update o redate. So matulungin po ni Kaiser para sa ating pong mga holder na matulungan po ang bawat miyembro kasi nga ako po, ang ginagawa ko, talagang nag-i-email po ako kay Kaiser para po sure yung gagawin kong procedure. So pwede nyo rin pong gawin yon or magtanong po tayo kung sino man po ang nag-invite sa atin o doon po sa ating mga SMD. So napakaganda po nitong Kaiser kasi nakakahinayang naman po kung ating pababayanan. Kasi nga po ito yung mag-aalalay sa atin hanggang sa ating pagtanda. So, may pagkakataon nga po, di ba, na ang mga Pilipino, katulad po man ng karamihan, na pagkakabayad, pagdating ng 1 taon, ayaw na. Di po ba? Wag po ganun. Kasi po, ang Kaiser ay long term po yan. Kumbaga, paghahandaan nga natin yung ating elderly years. Pero kung i-withdraw natin o isusurrender natin ng 1 taon, sasabihin natin, emergency, wala tayong pera, ilagay na lang po natin sa bangko. Mas okay po yun. Pero, pwede naman pong ma-withdraw or ma-surrender. Pero kailangan makabayad po tayo at least 1 year. So, mas maganda po talagang isipin natin, kaya tayo kumuha ng Kaiser ay long term, panghabang buhay, kung pangmatagalan. Hindi po yan short term. So, pag ganun po ang ating mentalidad, maglagay na lang po tayo sa bangko. Wag na lang po tayong kumuha ng Kaiser kasi sayang nga po Ito nga po ang tinuturo ni IMG na magkaroon tayo ng passive income. Tapos gagawin natin, i-withdraw natin after 1 year. Di po ba? Napakasayang naman. At kung ito po ay ita-transfer kasi may pagkakataon po na yung iba talaga itinatransfer nila sa third person. Pero hindi na po yan po pwede ngayon kasi marami na pong cases na ginagawa na pinagkakakitaan po ng iba na mas malaki pa yung naiibayad nung pinagtransferan. Di po ba? So ang gusto ni Kaiser, doon po sa ating mga beneficiary, doon po sa susunod nating immediate beneficiary, doon po matatransfer ang ating Kaiser. So pwede naman po yon. So magawa lang po tayo ng written request, yung surrender of agreement, at lahat po ng benefit ay matatransfer po doon sa susunod na holder. At magbabayad po tayo ng 300 na policy fee. Okay, yan po ba ay naiintindihan nating lahat? So kailangan po, clear po ito para tayo po ay hindi magduda kay Kaiser. Kasi si Kaiser po, pwede rin siyang i-upgrade ay yung ating pong plan. Pero kapag ang plan natin ay
K100, gusto natin gawing K45, hindi po pwede yun. Pwede pong gawin natin yung ating K45 papuntang K100, yung po ang tinatawag na upgrading of plan. So kapag gusto po natin na i-upgrade po ang ating plan, within 30 days na tayo po ay naaprubahan, mag-fill up lang po tayo ng amendment form at magbayad po tayo ng 300 pesos para po doon sa ating processing fee. And yung babayaran natin, yung difference. Kasi ang ginagawa ko po talaga, nag-i-email talaga ako kasi mas sure po ako na sila na yung magko-compute kung magkano ba talaga ang babayaran ng member ko. Kasi mahirap naman po yung magkaroon tayo ng kulang. So talaga pong napakabait ni Kaiser na iginaguide po ang bawat miyembro at ang bawat holder kung ano po ang gusto nilang i-avail. And ito pong mode of payment, pwede naman po natin yung i-upgrade anytime. So within 30 days po na na-purchase natin yung ating Kaiser, wala po tayong babayaran. Pero kapag ka po tayo nag-exceed na doon sa 30 days, so 300 po yung ating processing fee and mag-fill up din po tayo ng amendment form. And yung mode of payment, ganyan po talaga. Lagi po ako nag-i-email kasi nga po gusto kong makasiguro na tama po yung gagawin ko. Alam niyo po, napakabait talaga ni Kaiser kasi pag email niya sa inyo, lahat po ng details na ando na po, kumpleto na kung anong inyong gagawin, then kung saan nyo i-email kasi minsan po nagkamali ako ng email address ni Kaiser. Alam niyo po, i-guide niya talaga kayo na doon kayo mag-email. Then yung mga procedure at saka yung babayaran, nakasulat po lahat doon sa ating mga email. Di po ba napakaganda na marami pong nag-guide sa atin. Bukod kay IMG, si Kaiser na matulungin po sa atin, and ito po yung sample natin ng form. Okay? So, nakita niyo po lahat na andyan po. And paano ba tayo mag-open ng ating Ultimate Kaiser? So, napakadali po. Yung kung sino man po ang nag-invite sa inyo, lapitan nyo lang po. At lahat po ng inyong katanungan, masasagot yan po kasi alam niyo naman ang mga taga-IMG. Lahat po yan pinag-aaralan namin para po sa inyong informasyon. Kasi yan po talaga lahat po pinag-aaralan namin para bawat Pilipino matuto bago tayo mag-save and invest. So yan po, meron po tayong online registration form. Lahat po tayo dito ay online na. So doon po sa ating portal, pwede po tayo mag-apply ng through e-app. So pwede po tayo magpag-guide doon po sa ating mga sponsor o doon po sa ating mga SMD or kung sino man po ang nag-invite po sa atin. And ito po yung ating application form. So kapag po, pwede naman nating i-print. So after na magkaroon tayo sa e-app, at may apply po natin, so yan po ang hitsura ng ating application form. So bibigyan din po kayo ng OPMS para lahat po ng ating bayad transparent na makita po natin na andun po lahat. So hindi po talaga kayo magdududa na yung pong ibinayad nyo ay napunta kay IMG. Yung pong ibinayad nyo na napunta po sa akin. So lahat po na andun po sa ating OPMS. So lahat po yan ay transparent. Di po ba napakaganda? Totoo naman yung sinasabi ko na talagang itong Kaiser give us the total financial solution. Di po ba lahat na andito na through the investment, yung investment po natin after 20 years, di ba? May investment tayo, may passive income tayo, natutubo pa rin yung pera natin. And emergency fund, di ba? Napakaganda na si Kaiser tutulungan tayo na habang tayo ay wala pang deposit sa hospital, di ba? Magiging emergency fund natin. At syempre, tayo mismo mga individual, kailangan nating mag-save, pag-aralan po natin na magkaroon tayo ng emergency fund. And eliminate that, syempre. I-share po natin kung ano yung ating natutunan. Huwag po natin sarilinin, huwag po tayo maging selfish. Syempre, kapag tayo ay nag-share, marami po tayong matutulungan at matutulungan natin sila na makabayad din ng kanilang mga kautangan. Syempre dito yung protection natin sa life insurance,
Di ba? Kapag may life insurance tayo, sure tayo na pag tayo ay nawala, yung ating pamilya, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila. And healthcare, di ba? Kapag tayo po may Kaiser, mapoprotektahan po yung ating mga sarili, short term man yan o long term. So kapag po tayo ay nakabuo na nitong total financial solution, talaga pong mag-i-increase ang ating cash flow. Kasi syempre, sa ka-excitedan po natin, kaya nga ang IMG naging 30 million. Kumbaga magiging 30 million siya by 2030 kasi magaling tayong mag-share. I-share natin po sa lahat para sila rin, magkaroon din sila ng increased cash flow. Di po ba napakaganda ng mga itinuturo dito ni IMG? So kapag po tayo ay may short-term care, na ngayon natin ginagamit katulad niyan, andito po tayo sa Italia, libre tayo, di ba? So paghandaan natin yung long term natin kasi itong short term, magagamit lang natin habang tayo nandito po sa Italia. Eh, paano kung mag for good na tayo? Paghandaan din po natin yung ating long term care para kahit umabot po tayo na 99 years old, meron pa rin mag-aalaga sa atin. At syempre, mas maganda kung may life insurance na kumpleto na kasi nga, pag tayo ay nawala, tuloy-tuloy pa rin ang buhay ng ating pamilya. Di po ba napakaganda na kahit po yung savings and investment, masasabi natin na yung money na ang nagtatrabaho sa atin. So di ba maganda po na may passive income tayo. Yung po ang pinakamaganda. At syempre po magkakaroon tayo ng hayahay na buhay. Good news, alam niyo po, ito pong Kaiser is 24/7. So lahat po ng inyong kailangan, even landlines or mobiles, na andito po, pwede nyo po yan i-screenshot. And kung kailangan nyo po ng ating schedule ng annual physical examination, meron din po dito. So lahat po ng kailangan nyo, ibibigay po ni Kaiser. Kumbaga, even yung pagpapabunot natin at dental check-up, mag-email lang po tayo kay Kaiser. So nandito po yung mga eksaktong email address kung ano po yung ating mga pangangailangan. So di po ba napakaganda na sinabi nga ni ating ambassadress Sharon Cuneta, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Kasi di po ba talagang ang Kaiser talaga pong nakaka-inlove eh. Hindi po yan porque isinishare ko po sa inyo, ako po'y taga-IMG kasi dapat naman po ito lang talaga ang kukunin ko. So malay niyo po, yung aking experience ay katulad din po ng inyong mga hugot sa buhay. Di po ba napakaganda na may Kaiser tayo, may health, life, at investment. Kompleto na. So thank you po sa inyong pakikinig at sana po ay kayo ay may naintindihan. And thank you. At gusto ko lang po mag-thank you sa lahat ng information ni CEO Glenda, SMD Michelle, and SMD Connie. Tinulungan po nila ako. So thank you very much. Back to you, host.